at ang bulwak ng people power para sa accountability, ipapaningil natin sa kanila dahil nakakahiya kayo! So kabayan, sabaybayan po natin ang kilos protesta ng ating mga kababayan para po sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Panoorin niyo po hanggang sa uli. Maraming salamat po. Ayan, so yun nga, no? Sana wala nang People's Power 3. Kaya dito pa lang sa Senado naway maayos na. Kagabi po, nakita po natin ang ating mga senador kung paano nila binastos ang ating saligang batas. Maliwanag po na wala sa ating saligang batas yung ginawa po nila. Ang maliwanag po, kailangan nilang umpasahin ang paglilitis kay Sara Duterte. Tama po ba? Kaya importante po, ngayong araw patuloy pa rin po tayo magkakalampag dito sa labas dahil yung ginawa po nila sa pagbabalik sa Kongreso, sa House of Representatives ng Articles of Impeachment, maliwanag po yan. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Ang tanong, magiging duwag pa rin ba ang mga senador sa tawag po ng bayan na litisin na si Sara Duterte? Kaya importante po para sa ating lahat, tayo po ay kailangan magbantay dahil importante na ang taong bayan mismo maliwanag na kailangan bantayan itong 18 senador dahil hindi naman po tayong takot. Hindi po tayong takot kung matatalo po tayo sa botohan. Ang importante po, ilatag po ang ebidensya para makita ng taong bayan ang katotohanan. Ito yung hinihintay ng lahat, yung katotohanan. Bakit pinagtatakpan po ng ating mga senador ang katotohanan na yun? Kaya importante po, ngayong hapon at sa mga susunod na araw, tayo po ay magkaisa. Kailangan po natin ipaabot sa ating mga senador na kami po, ang taong bayan, ay magbabantay at handang hindi umalis dito para ipaglaban natin ang ating saligang batas, ipaglaban natin ang katotohanan, panagutin po natin si Sara Duterte. Magandang hapon po at marami po salamat. Sa order of business, within 10 working days, 2 buwan silang nagtumpik-tumpik bago nila inakyat sa Senado ang impeachment noong 5 ng Pebrero. Hindi nagpatalo ang mayorya ng Senado sa kanilang pananaksil sa bayan. Imbis na simulan agad-agad ang paglilitis, dinoble nila ang pagpapatumpik-tumpik ng Kamara bago nilang ibalik sa kanila ang impeachment complaint kagabi kasi bigla silang nagkaroon ng mga katanungan pagkatapos ng 4 na buwan ng pagtutulala. Sa gitna ng lahat, meron tayong isang presidenteng walang ginawa kundi magtago sa likod ng kanyang anak. Ngunit sa panahong umiiral ang dilim, lalong umaalab ang liwanag. Noong 2024, hinarangan natin ang patagong charter change ni Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kasong ihinain ng ating mga kasama sa Magdalo, nasa ICC na
ang berdugong si Rodrigo Duterte mula noong Marso. At nitong Mayo, na ipanalo natin sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na tutulong kay Senator Risa Hontiveros sa pagsalo sa lahat ng trabahong pinababayaan ng mayorya sa Senado. Tumatak sa kasaysayan ang panalo ng akbayan sa party list election at nabigyan natin ng hustisya si Manay Laila de Lima. Mga kasama, nakikita natin sa impeachment ang huling bahagi ng sarswelang laban ng kadiliman at kasamaan. Tuloy po ang totoong laban. Sa isang panig, ang mga trapong walang pinaninindigan, kundi ang pansariling interes. At sa kabila naman, ang hanay natin. Ang oposisyong tapat sa demokrasya, sa konstitusyon, at sa taong bayan. Maging malinaw po tayo pa rin ang dehado sa labang ito. Never naman yan nagbago. Pero nasa atin ang momentum. Mula 2022, nagwatak-watak ang mga trapo habang tayo naman ay lumalakas at umaarangkada. Kaya ngayon, kahit dehado, ipapanalo natin kasama ni Kong Chel Diokno at Kong Laila de Lima ang impeachment. Ipapanalo natin kasama ni Sen Risa, Sen Bam, Sen Kiko, Kong Percy at Kong Dada ang mga progresibong batas sa susunod na Kongreso. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Maraming salamat po. Pati ang langit naiiyak sa ginagawang pangtatraidor ng ating Senado sa ating konstitusyon at sa demokrasya. Ano nga ba ang kinakatakot ng mga senador? Noong una, si Chis Escudero ay hindi maunawaan ang ibig sabihin ng forthwith. Kahapon naman, may parimand, hindi ba? Ano ang itinatago nila? Bakit ayaw malaman at makita ng taong bayan kung paano nilustay ni Sara Duterte ang mahigit 600 milyong pisong confidential fund? Bakit ayaw nilang ipakita sa taong bayan at bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte magpaliwanag kung gaano kabilis siyang yumaman sa kabila ng pagiging vice mayor at mayor ng Davao? Bakit ayaw nilang ipaalam sa taong bayan? Gusto ko pong sabihin na magandang hapon sa ating lahat. Pero ang hirap pong bumati kasi umaalingasaw ang baho dito. Ang baho-baho ng Senado. Naaamoy nyo ba? Sabi nila, hindi daw namin ginawa sa House of Representatives ang due diligence at ang aming trabaho sa pagbalangkas ng articles of impeachment. Hindi daw namin ginawa na maayos ang aming trabaho. Pero ang totoo, sila ang ayaw magtrabaho. Sila ang ayaw gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating konstitusyon. Mga kasama, nakita natin kung paano bastusin, babuyin at balahurain ating konstitusyon
ang sistema ng katarungan. Kung papayagan po nating manaig sila, permanente ang magiging damage dito sa mechanisms for accountability. Kung pababayaan natin sila, palagi na lamang makakalusot ang mga nangbababoy sa ating pamahalaan, ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga nangaabuso sa kapangyarihan. Pinastos, pinalahura, sinisira ngayon ng Senado ang mechanisms for accountability. Huwag natin silang payagan dahil ang baho ng ginawa nila kahapon ay bahong bubulok sa ating demokrasya. Mga kababayan, magbabantay tayo sapagkat naninindigan tayo para sa katotohanan at katarungan. That I cannot say for this Senate. Ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, hindi na mapagkakaila. Alam na natin talaga, confirm na kung kanino sila loyal, kung kanino sila tuta. Hindi sila pumapanig sa katotohanan at katarungan at mas lalo hindi sila pumapanig sa taong bayan. Sabay-sabay nating isigaw sa kanila, nakakahiya kayo! Nakakahiya kayo! Nakakahiya kayo! Nakakahiya kayo! At sa mga susunod na araw, patuloy nating ipapamukha sa kanila ang lakas ng taong bayan. Noong nakaraang eleksyon, ipinakita natin ang bulwak ng people power sa balota. At ang bulwak ng people power para sa accountability, ipapaningil natin sa kanila dahil nakakahiya kayo! Mabuhay po tayong lahat!